mari ko, dati itong mga pagkain na to, nakakain ko lang siya nang wala akong iniisip. Basta kain na ako ng kain. Ngayon, hindi na. Kasi nga, meron akong hyperthyroidism. Disclaimer, hindi para siraan yung mga brand na to. Pero, para i-share ko lang din sa inyo kung ano nga ba yung mga pagkakamali ko last year. Kasi nga, until now, hindi pa rin ako okay sa aking hyperthyroidism. So, sa iba, walang bawal sa kanila. Pero sa akin kasi talaga mga mari ko, pinagbawal talaga na kumain ako ng mga merong iodine. Lalong-lalo na kung makikita mo sa brand na may iodizole, hindi talaga ako pwede doon. So, eto, paano ko ba nalalaman kapag nag-grocery kami? So, dito mga mari ko, sa ingredients, babasahin ko yan. Pag may nakita na akong iodizole, hindi na talaga pwede sa akin. Dito makikita nyo sa ingredients. Bali, tinuro yun ng doktor ko sa akin. Kasi nga, yun yung pinagbawal niya sa akin mga mari ko. Unat-unang na-diagnose talaga ako ng hyperthyroidism hanggang ngayon. Pero kapag talaga wala na akong makain, as in gutom na ako, halimbawa, nasa labas ako, o hindi nasa ospital, tapos gusto ko nang kumain, nakakain ko din sila, pero konti lang talaga. Katulad nito mga mari ko, meron din siyang ganon, iodizole. Kahit biskwit mga mari ko, meron silang iodizole. So, hindi ako pwede doon. Ayan, yung mga ganyan, bawal talaga. So, ano nga ba yung pinang-alternate ko kapag talaga nagugutom ako? Pero, kaya ko pa meron pa akong time. So, alam nyo kung ano yun, mga prutas talaga. Number 1, apple. Pagka merong panahon ng mango, yan bumibili ako. Tulad ngayon, panahon ng mango, bumibili ako. Tapos, banana. Pero sabi sa research, parang bawal daw yung banana. Pero hindi ko kasi sure, guys. Pero kumakain pa rin ako ng banana talaga. Kasi wala na akong ibang mabiling prutas na mura. Ayun lang, medyo mahirap talaga yung hyperthyroidism mga mari ko. Pero kung meron kayong ibang advice na ako na-diagnose kayo na hyperthyroidism, i-share nyo din sa akin kasi nga gusto ko talaga na gumaling dito sa sakit na to. Hindi pa ako nakakapag-undergo ng radioactive iodine. Sa mga previous video ko, sinishare ko sa inyo na dapat mag-undergo ako ng ganun. Pero hindi nga siya natuloy. Gawa nga na mataas yung TSH ko. Tapos tinanggalan ako ng gamot para nga bumaba yung TSH ko. Ayun, after 2 weeks, bumalik ako sa back to zero ng hyperthyroidism kasi yung FT3 tsaka FT4 ko tumaas and TSH ko bumaba naman. So, napakapangit ng result. Yun, nagtatry pa rin ako ng best ko, lalo na ngayon, bumili na ako ng sea salt ko. Ayan, tatry ko talaga. Kasi pinipilit ko talaga, be. Nagumaling na dito sa sakit. So, sa mga na-diagnose ng hyperthyroidism, kung meron kayong share nyo sa akin, be. Gustong gusto ko talagang gumaling sa sakit na to.